Kaugnay nga ng balitang yan na patuloy na pagtaas ng ating capital market, makakapanayam natin si Astro Del Castillo. Magandang hapon sa iyo, Mr. Del Castillo. George, magandang hapon sa ating mga kababayan. Oo, patuloy yung pagtaas ng ating stocks, no? Nasa lagpas sa 5,000 points pa rin ito. Ano mga naging dahilan? Bakit ganun? Well, George, talagang tama ka, no? All-time record na naman ng merkado. No? Number one, tuloy-tuloy kasi yung mga magagandang balita sa domestic economy natin, pati yung mga institusyon na nagsabi ay mas positive sila, no? Sa ating ekonomiya, no, katulad ng ADB at ng mga ibang mga financial institutions, no. Ito ay nakadagdag kumpiyansa sa ating merkado, no. Pangalawa would be medyo talagang may kaunting maganda ring balita sa Amerika, no, na yung kanilang economic data medyo positibo, no, na alam mo naman pag medyo magandang datos doon, ito ang pinakamaganda, one of the biggest economy. So, posible naman na manumbalik yung ating exports, no? So, itong sunod-sunod na balita na ito ay talagang nakabigay lakas loob sa ating mga investors. Astro, nung huli kitang kausap, ang sinabi mo sa akin, may mga foreign capitalists ang patuloy na nag-i-infuse ng pondo dito sa ating stock market. Hanggang ngayon ba, nagpapatuloy ba ito? Oo, yes. Totoo yan, George, no? Alam mo, ang value turnover ulit ng merkado, halos umaabot na ng 7 to 8 billion pesos a day ulit, no? So, ito yung mga talagang magandang sinyales, no? Dati, mga umabot lang tayo, no? Noong August, medyo mahina ang merkado natin, nasa 3 o 4 na bilyong piso lamang, no? Pero ngayon, balik na naman tayo doon sa 6 hanggang 8 bilyong piso sa isang araw, no? So, talagang, may mga pumapasok pa rin na foreign money. Kapansin-pansin, Astro, dun sa patuloy na pagtaas ng stock market, na yung mga land investments, yung mga condominium, yung mga property developments, ang pinagbubuhusan ng panahon ng ating mga investors. Magpapatuloy ba ito hanggang sa bago magpasko o magiging tuloy-tuloy na puro sa investment at land developments ang pagtutuunan ng ating mga investors? Well, tingin natin, George, tuloy pa rin naman yung karamihan ng industriya natin. No? Siguro ang medyo magkakaroon lang ng slowdown talaga dahil may regulatory problem ay doon sa minahan, no, sa mining. Pero even the oil industry, medyo nagkakaroon na ng renewed optimism. No? Yesterday lang, nagsabi ang BHP Billiton na magdidrill na siya ulit. No? Kaya medyo nanumbalik yung lakas sa oil industry. And then other industries, no, tourism industry, buhay na naman. Property, of course, nakita mo naman all around from Quezon City up to Makati, halos sa tuloy-tuloy yung paggawa ng mga vertical assets, no, or condos or mga buildings. And punta ka naman sa mga probinsya, talagang andun pa rin yung mga housing development. So, makita mo talaga yung potential growth ng economy natin, no. Masustain lang sana, no, na which tingin naman natin, confident naman tayo na talagang tuloy ang pagsigla. Okay, maraming salamat sa iyo, Mr. Del Castillo. George, maraming salamat. Welcome back. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa iyo si Mr. Astro Del Castillo, mga kaibigan ng Securities and Stock Analyst.